So ayan, tawagin na lang natin siyang chicken sisig. Yes, hindi ko talaga actually alam kung ano eksakto yung tawag dito. Para lang siyang sisig, pero instead na pork, yung ginamit ko is chicken. Ayan, wala nang intro, simula na agad. Yung ginamit ko lang dito is breast part and kinat ko lang siya into cubes. Nilagyan ko lang siya ng pangpalasa, paminta, and asin. Yun lang. After natin nahaluin evenly yung breast part na may asin and paminta, magpainit na tayo ng mantika sa kawali. And ayan, halatang halata naman na hindi pa talaga mainit yung mantika. Nilagay ko na, basta ikat na lang kunwari mainit na ganun. Ayan, habang nagpiprito tayo, dito muna tayo sa sibuyas and luya. Ayan, unahan ko na kayo, hindi lumilindol. Talagang masisira na pala yung pinagpatungan ko. Wag nang i-bash, manood na lang. Ayan, dahil luto na siya and golden brown na, balik tayo dito. And yan, hanguin na natin sila. Basta repeat the process lang and make sure na kapag pinrito mo talaga tong breast part na to, yung wag masyadong tusta kasi nga medyo matigas na talaga siya habang tumatagal. Yung sakto lang. Ayan, actually talagang napakadali lang niyang gawin. Hindi siya komplikado. Ganun. Next, dito naman tayo sa kanyang pangcoat or sauce or whatever yung tawag dito. Nilagyan ko lang siya ng mayonnaise, depende sa gusto nyo, and liver spread. And ayan, nilagyan ko rin siya ng sibuyas. Nilagay ko na yung sibuyas and luya, lemon juice, and ano pa bang nilagay ko dito? Sugar and asin, paminta, ganun. Ayan, nilagay ko na rin dyan yung breast part na pinry natin kanina. Nilagyan ko rin siya ng konting sili dahil hindi naman tayo ganun ka-fan ng sili talaga. And yung nilagay ko dito din is pipino, ganun, di ba? Para may twist. And ayan, halu-haluin lang natin siya ng dahan-dahan para hindi naman magkanda-durog. And adjust na lang sa lasa na nais ninyo. In fairness naman talaga sa lasa niya, talagang napakasarap talaga yung tamis, asim, medyo maanghang, and matabang. Na basta, super sarap niya. Napakadali lang niyang lutuin, hindi siya ganun ka-komplikado. Ganito yung mga gusto ko nilulutuin. And ayan, as you can see naman talaga, napakasarap, nakakatakam na talaga siya. Lalo na kung matikman nyo talaga to. Kaya pwede siyang panghandaan, pang-ulam, kung wala kayong maisip, ayan, tingnan mo naman, bahala na kayo kung anong gustong gawin dyan. Basta napakasarap niya. Napakatipid lang niya, ang dali pang lutuin talaga. Ayan, syempre, hindi tayo papahuli. Akala mo naman talaga, food vlogger yung datingan ni ate. Dahil nga excited na talaga akong tikman yan. Ay nako, hindi na ako makapag-intay. And in fairness talaga, ay nako, grabe. Feeling food vlogger talaga. May nalalaman pang ka-focus. And in fairness talaga, nung nalasahan ko to, wala na. Talagang tapos na yung laban. Sunod-sunod na talaga yung subo. And sorry na sa subo ko. And hindi ko talaga mapigilan. Basta please like, share, and subscribe na lang po sa aming YouTube channel. And sa mga followers namin dyan na palaging nakasupport sa amin, thank you so much po. Pwede kayong mag-request. Talaga naman, todo bigay itong manok na to. Basta, pwede po kayo mag-request ng pwede naming lutuin. Ito, napaka-budget friendly lang talaga. Isusunod ko na tong itinola. Sabi ko yun. And ayan, kung naubusan na kayo ng pang-ulam ideas, meron marami dyan sa aming YouTube channel. Visit na lang. And don't forget to hit the bell button. And para updated kayo. Ayan, actually, yung tumitilaok na manok, yan na yung piniprito ko. Charot. Hindi, yung ibang part ng manok na binili ko, yun na yun. Ginawa ko rin na sisig, chicken sisig. And ayun, napakasarap, napaka-perfect lang talaga. And ayan, ang dami ko nang sinasabi. Kainan na, kanin na lang yung kulang. Napaka-perfect na. Thank you for watching.